Hello, good morning mga kagulay, mga kasaka. Magandang buhay po. Good vibes. So nandito po ako ngayon sa loob ng aming greenhouse at ako po ay mag bibinhi ng seeds ng eggplant. Okay, alam nyo po ba o information po na ganito po ang tamang pag kuha ng binhi ng mga buto ng eggplant. Ang eggplant po ay ating palalambutin. Ayan. So, palalambutin lang po natin ang eggplant. Ayan. So, halimbawa po, ito po yung eggplant. Ayan, ito po. So, palalambutin lang po natin. Ito po yung matured na eggplant. Ayan. Formation po. Tapos, pag malambot na po ito, ay ididip po natin dito sa tubig. Ayan. Sa tubig po na to. Tapos, yung mga buto po ay lalabas doon. And then, i-drain na lang po at ibibilad sa araw. So, meron na po tayong mga seeds na parang gamitin sa susunod na taniman. Ayan. So, sana po ay may natutunan kayo sa aking ginagawa sa pagbibinhi ng eggplant. Ayan po, mabuhay, like and share. Yan, so ito po. So pag malambot na po ang eggplant, ayan. Pag malambot na po, ayan. Ito, tulad po, ayan, malambot na oh. Ayan po. So, pwede po natin siyang, ayan, lumalabas na po yung mga buto. And then, ididip po natin siya dito sa tubig. Ayan. So, ayan po. Ayan po. Ayan. So, makikita nyo po, ayan. Ayan. So, ayan na po yung mga buto ng eggplant. Ayan po. Ayan po. Ididip po natin doon. Ayan, lumalabas na po ang mga buto. Ay, ganun lang po kadali ang pagbibinhi sa ng mga buto ng eggplant. Ayan. Ganito lang po kadali. Tapos, ganun din po sa kamatis. Ayan. Ang ginagawa. Hihiwain mo lang po yung kamatis. Yun naman po ay malambot. Hindi katulad ng eggplant. So, nagbibinhi na po ako para sa future naming taniman muli. Yan, para tuloy-tuloy po at mayroon po kaming mga pananim sa darating na taniman pa. O kaya po ay sustain po ang aming gulayan. Meron po kaming mga seeds na pwede pang itanim sa susunod na mga taniman. Yan. Ito po ay pagbibinhi. So, dapat po marunong tayong magbinhi. Ayan. So, halimbawa po sa mga ayan, tulad ng talong, kamatis. So, hindi lahat po natin, ang ginagawa nga po yung unang-unang bunga na maganda. Yun po ang kinukuha para sa pagbibinhi. So, after po nito ay i-drain na po yung mga buto. Then, ipapainitan natin o ibibilad natin sa init ng araw para po ma-drain yung mga buto. And then, after ilang araw, pwede na po siya pagka talaga pong tuyong-tuyo na yung mga buto. Ayan po. So, ito pong pamaraan na to ay natutunan ko sa mga trainings. Ayan. Trainings ng gulayan sa paaralan. Especially doon sa IIRR sa Cavite. Ito po. Ayan.
So, eto po na yan. Ayan, halimbawa malambot na yan. Ayan, ididip po natin yan. Para, yan, nagkakahulog na po yung mga seeds ng eggplant. So, pakita po natin ang malapitan. So, ayan po. Ayan. Magandang buhay at sana po nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking ginagawa dito sa Gulayan sa Paaralan. Mabuhay!